Miss ang pangalan ng Diyos. Palakpak para sa Diyos! Amen! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Jesus. Do you feel the presence of God? Amen. Amen. I feel the presence of the Lord. Amen. Tunay nga mga kapatid na tapat ang Diyos na kanyang sinabi. Dalawa o tatlo na nakakatipon sa kanyang pangalan. Siya ay nandoon sa ating kalagitnaan. Amen. If we are sensitive enough, mga kapatid, sa pagkilos po ng ating pong Panginoon, hindi na natin kailangan tapusin ang service. We can feel the presence of God. Amen. If we are sensitive enough. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. And today, as we celebrate our faith promise, recommitment service, and communion, I hope and pray that each one of us ay nakapag-search na sa ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Mamaya magtitake tayo ng Holy Communion. I hope and pray na wala po dito sa atin na may daladalang bigas sa kanyang puso. Amen. Mayroong kagalit. Hindi po uubra yung magkukomunyon ka na hindi kayo bati. Kailangan bati-bati. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya buti po ng ating pong Panginoon, mga kapatid, kung ating pong nakikita ang ating pong mga buhay, bakit tayo lahat ay nandirito? No? Bakit tayo lahat ay nandirito? Sa kadahilanan na minsan ay mayroong pong nagbigay. Sabihan nga natin, may nagbigay? May nagbigay. Sabi kanina ng ating pong devotion leader na ang nagpapahiwalay sa tao sa Panginoon ay ang kasalanan. Amen. At nang dahil sa kasalanan yun, mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay nagbigay. Nagbigay, mga kapatid, ng kanya pong buhay. Right. That is the highest pay. That is the highest form of giving, mga kapatid. Amen? So kung titingnan po natin na sa ngalan ng pagbibigay, ang Panginoon ang unang nagbigay. Right. Ano ba yan, Brother Dom? Kaya mo bang tumbasan ang binigay ng Diyos? No one. No one. Amen. Wala po, mga kapatid. Kaya kahit ano mang ibigay mo ngayong umaga, or i-commit po natin sa ating Panginoon, hindi po yan pwedeng pumantay doon po sa ibinigay ng Panginoon sa ating po. Amen! Sa bawat isa sa atin. Praise God! Hallelujah! 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 Praise God! Hallelujah! At noong nakaraang Sunday, tayo po mga kapatid ay nag-aral ng salita ng Diyos. Sino nandito last Sunday? Taas ang kamay. Amen. Taas ang kamay ng lahat ng nandito. Ayaw magtaas ng iba. Praise God, hallelujah. At magkukontinue po tayo sa ating pong lesson, Tending Our Treasure. Amen, praise God. At ang topic for today ay abundant giving brings abundant living. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo at hilingin natin ang gabay ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos sa umagang ito, O Lord God. Hallelujah. Tinataas ka namin sa aming kalagitnaan. Tunay nga na wala po kaming magagawa kung walang dakila mong presensya. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang nangunguna sa amin. Ikaw po, O Diyos, ang kumatagpo, Panginoon, sa aming pong pangailangan. Anoint the lips of your servant, for I can do nothing without you, Jesus. Ikaw ang kumausap sa mga anak mo, Panginoon, and help us to understand. Hallelujah, Jesus. Kung ano po, Panginoon, ang role ng bawat sa amin into your kingdom. Patuloy mong kalugtaan ang aming buhay. Patuloy mo kaming gamitin na maging resources, Panginoon, O God, maging channel of blessing para sa marami, Panginoon. Lord, maraming kaluluwang ligaw. Maraming kaluluwang umiiyak, Panginoon, sa dilim. Pero kung wala ang iyong mga anak, Panginoon, na tinawag sa liwanag, paano at sino ang hihigit sa kanila, Panginoon? Sino ang aabot sa kanila, dakilang Diyos? Gamitin mo lamang, Panginoon, O God, ang iyong mga anak at patuloy mo kaming turuan, O Lord God. Patuloy mo kaming itago sa iyong dakilang presensya. Maraming pong salamat, O Lord God, at sa umagang ito, we committed all these things into your lovely, lovely name. In Jesus' name we pray. And all God's people say amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Kamay ng mga yung katabi, apilitan mo siya. Praise God, hallelujah. Hallelujah, you may be seated. Praise the Lord, hallelujah. Every time, mga kapatid,
Thank you so much. You may be seated. Kapag ka naalala ko ang kabutihan ng ating pong Panginoon sa aking buhay, tunay na nakakaiyak, mga kapatid. I don't know kung nararamdaman po natin yan. Kaya every time when I'm talking to God, I feel the presence of God. Hindi po mawala sa akin ang maiyak. Bakit? Nasaan ba tayo kung hindi po tayo tinawag ng Diyos? Diba? Nasaan kaya tayong lahat kung hindi tayo tinawag ng ating pong Panginoon? Kaya nga, mga kapatid, Christ died for us. Christ died for us. Amen. At ang ating pong ginagawang ito, this is nothing into the sight of God. Masyadong kulang, mga kapatid. Amen. Kaya nga sa akin pong pinag-aaralan, sabi ko nga, kahit ituro ko pa ang lahat ng uri ng pagbibigay, hindi pa rin natin pwedeng pantayan ang ginawa ng Diyos eh. Hindi po ba? Hindi pa rin po natin kayang pantayan ang ginawa po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Palakpakan natin minsan pa ating Panginoon. Amen. Praise God. Muna karang Sunday, sa mga nakinig, meron po akong tinalakay na 5 areas of our life na kailangan po tayo ay maging prosperous. Ano yun? Sa nakakaalam, tumayo po at i-recite ang 5 yun. Na 5, mga kapatid, na gusto ng Diyos pala, mga believer, ay prosperous. In what area? Tayo. Hindi tayo mag-chorus. Sige, tayo. Sige. Ano yun? Prosperity, mental, Aha. physical, healing power of God, and social prosperity. Praise God, Sister Emmy. Ayan sa'yo. Pang ano mo, pang Ganun. Ayun. So makinig tayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So gusto po ng ating pong Panginoon na tayo pala bilang mananampalataya ng ating buhay na Panginoon. Mentally, tayo po ay prosperous. Nananagana mentally. Amen. Physically, spiritually, socially, and of course, financially. Kasi kung yung 4 na yun mga kapatid ay nananagana po tayo, it will follow na lang ang ating pong financial. Amen. Ang finances mga kapatid, ito po ay susunod na lamang. Sa Bible, mga kapatid, in the Old Testament time, napakarami pong characters in the Bible na talaga namang kamo, masasabi natin na talagang sila po ay mayayaman. So kaya tama kanina, ang sabi ni Sister Beth, hindi po masamang magpayaman. Hindi masama magnegosyo. No? So gusto po ng ating pong Panginoon, sa inyo bang palagay, gusto ng Diyos na mahirap tayo? No, that is not a design of God sa atin po. Amen? Hindi po design ng ating pong Panginoon na ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod ay naghihirap. Sabihin mo sa iyong katabi, ayaw ng Diyos na maghirap ka. Ulitin mo, para hindi narinig. Amen? Kaya kung sa umagang ito, meron dito sa inyo nakakaramdam ng kahirapan, hindi po yan gusto ng Diyos. Baka there is something wrong within you kung bakit ka naghihirap. Di ba? Minsan kasi mga kapatid, because of ignorance, no? Ignorante tayo sa mga bagay-bagay na tinuturo ng Panginoon, so kaya po nagsasuffer din tayo. No? So hindi po design ng ating pong Panginoon na tayo po ay maghirap. Gusto ng ating pong Panginoon ang lahat ng anak ng Diyos ay mayaman. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. Amen. Praise God. Ako'y natutuwa mga kapatid. The first time when I came into the church, hindi to ganito ang church natin. No? So ngayon, maniniwala ba kayong pobre ang Hillsview Church? No. Parang iba duda. Hindi tayo maniniwala. No? Amen. Dahil ang ating pong panaglilingkurang Diyos, siya po ay mayaman ng Diyos. Right. He is the source of everything. Siya po ang Diyos na nangako, I can give you all things. Amen? Lahat daw ng bagay ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya lang ang problema, pati hindi pa natin natatanggap because we ask not. Ayan. Hindi daw po natin hinihingi. Amen. Kaya kailangan matuto rin po tayong maghingi sa ating pong Panginoon. Amen? Sa pagbibigay mga kapatid, ito po ay para tayong naghahasik.
Sino dito nakaranas maging farmer? Ayun, si Pastor Dom, si Brother Carl. Ang inyong lingkod, mga kapatid, nakaranas din po ako. No? Farmer din po kami, mga kapatid. Amen? So doon namin nakita ang process ng pagiging farmer, medyo matagal ang ROI, ang return of investment. So the same thing din sa atin pong Panginoong Jesucristo. Kapag ka po tayo naglingkod sa Diyos at ibinigay po natin ang para sa Diyos, time will come, magugulat po tayo, mga kapatid. Amen. Gugulatin po tayo ng atin pong Panginoong Jesucristo. Amen. Bakit maraming mga tao na parang hindi makapagbigay ng lubos sa Panginoon? Kasi ang feeling po natin, ang ating pakiramdam, kapag ka nagbigay ka, ikaw ay mawawalan. Di ba may ganong tayong kaisipan? Na kunyari, ang pera mo, 1,000 na lang, Brother Jobert. Budget mo yun for the whole week. So ngayon, nakahamon ka. Magpipaid promise, magkano kayo bibigay ko sa... Huwag na lang ako magbigay. Kasi 1,000 na lang to. For 1 week allowance ko ba to? Di ba may ganun tayong puso minsan? Pero mga kapatid, kung titingnan po natin, doon sa Bible, mga kapatid, mayroon po doong balo. Na kumbaga, ang naiwan na lang sa kanya, yung pangsaing na lang nila, mga kapatid. Dumating ang lingkod ng Diyos. So minsan tayo, ganun tayo mga Pinoy, di ba? Kahit walang-wala, Brother Jess, mangutang. Maganda lang. Sino gumagawa ng ganyan? Huwag nang umamin. Hindi po natin dapat gawin. Walang-wala ka, mangungutang ka, makapaghanda lang. Mali po yun. No? Pero itong babaeng ito, hindi siya nangutang. Kundi yung kahuli-hulihan niya na lamang sana para sa kanilang mag-ina, binigay niya doon sa lingkod ng Diyos. At ang sabi po ng Bible, every time na siya ay magluluto, mga kapatid, kukuha ng harina, hindi po nauubusan ang kanyang lalagyan. Amen? Saan kayo nakakita ng ganyan na Panginoon? Dito lang yan! Dito lang yan, mga kapatid! Ito lang po yan! Ang ating lang po Panginoon Jesucristo. Amen? Kaya wag po tayo mag-doubt. Kahit kahuli-hulihan na po natin yan, ibigay po natin yan para sa Diyos. Hindi po natin alam kung paanong kikilos ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Yes, Amen? I don't know your life, mga kapatid. I don't know your status in life, your profile. Ano po ba ang ari-ari ang meron tayo? Pero siguro naman ang ating pong buhay ngayon, kung i-compare sa dati, sobra ng asenso. Amen. Yes. Asenso ba? Amen. Kaya nga sabi ng awit, paangat ng paangat, Yes. payaman ng payaman, ang mga anak ng Diyos. Amen? Dahil wala po sa ating hirap, mga kapatid. Wala po sa ating pinagkukulang ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pag naglingkod daw po tayo, hindi tayo pagkukulangin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Naalala niyo si Apostle Paul, mga kapatid? Si Pablo, siya po ay dominant writer in the Bible. Siya po ay missionary. Malawak po ang kanyang narating sa ngalan ng pag-i-evangelism. Kaya kung maobserbahan niyo, mga kapatid, sa inyong Biblia, at the end of the Bible, mga kapatid, meron po dyan tinatawag na Paul's Journey. So yung journey yun ni Pablo, yun po ang panahon na kung saan si Apostle Paul, siya po ay nangaral all over, mga kapatid. Kaya sa ating pong faith promise, mga kapatid, nagsisimbolo po yan ng countries of the world. Amen. And I don't know kung meron na kayong narating dyan. No? Sino na may narating niya sa mga vlogs na yan? Praise the Lord. Amen. Ako may mangilan-ngilan na. Ilan na dyan ang narating ko. Pero to be honest, mga kapatid, majority, marami dito sa atin, wala man narating dyan. Philippines lang talaga, Sister Cha. Yun lang talaga ang kilala ko dyan. Diba? Lahat ay puro lamang sa ating pong pangarap. Lahat ay puro lamang sa panaginip. Pero si Paul, mga kapatid, sa kanya pong journey, para lang ipangaral ang salita ng Diyos, siya po ay nag-travel. Amen. Siya po ay nag-travel, mga kapatid. At while Paul is sharing the Word of God, hindi po siya umasa. Katunayan, si Pablo, mga kapatid, ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho po siya. Hindi niya inasa ang kanyang pangkabuhayan, mga kapatid. Pero sinabi rin ang salita ng ating pong Panginoon na kapag ka nangaral ka, ikaw ay hindi gugutumin.
Kaya wala kayong mababalita ang pastor, pastor, namatay sa gutom. Meron na ba kayo narinig na gano'n? Ako wala akong narinig. Oh, yan pwede pa. Na-overeating siguro yun. No? Pero yung pastor, namatay sa gutom, wala pong gano'n. Dahil kahit kailan, ang ating pong Panginoon, siya po ay tapat sa atin. Amen. Tapat po sa atin yan sila, pastor. Grabe ang kanilang patotoo, mga kapatid, kung paano sila nagsimula sa ministry. Di po ba? Hallelujah. Gano'n naman talaga mga kapatid. Kailangan dumaan muna tayo sa rough road. Dangan sa highway. Di ba? Amen. Rough road muna tayo, Pastor Dom. Bago tayo makarating sa highway. Makarating tayo sa NLEX, mga kapatid ng ating pong buhay. Amen? So minsan dapat daanin po tayo doon ng ating pong Panginoong Heso Kristo. So now, we're going to talk about tithes. What is tithes? O, sino ngayon lang nakarinig ng word na tithes? Ayun nga, meron pang ilan na ngayon lang narinig ang tithes. Ah? Anong ibig sabihin ng tithes? Anong meaning? Tithes is a tenth of one's income. Tandaan po natin yan, para hindi natin malilimutan. Tithes is a tenth of one's income. Kung ang income mo, Brother Dom, ay 100, ang tithes mo ay 10. Yun. It is a tenth of one's income. Kung ang sahod mo ay 1,000, 100 ang iyong tithes. Amen. At ang tithes po ay saan daw yung nagsimula? Amen? Saan nagsimula ang tithes, mga kapatid? The idea of God's reserving something for Himself may have begun in the Garden of Eden. Adam could freely eat in every tree in the garden except the tree of knowledge of good and evil. Naalala niyo, mga kapatid, na sa Garden of Eden, in the book of Genesis chapter 1, nang ang ating pong Panginoon ay create ang lahat ng bagay. No? Create ng lahat ng bagay ng ating pong Panginoon, lahat ng pangangailangan ng tao. Pang ilang araw, bago nila lang ang Diyos, ang tao, pang ilang araw? Pang-6. Pang-anim. Pang-anim, mga kapatid. At ang pang-7, anong ginawa ng Diyos? Rest. Nag-rest po ang Panginoon. So, in the day 1 up to day 5, ang ating pong Panginoon ay nag-create ng lahat ng bagay na kailangan po ng tao. Now, doon po sa mga bagay na prinubay ng Diyos, sa mga isda, mga puno, mga hayop, lahat, mga kapatid, na ating pong nakikita. Sa lupa man o sa alapaan, prinubay na po yan ng ating pong Panginoon. At ang sabi po ng Diyos kay Adan at Eva, I will give you the dominion to rule. Kaya noon po tayo magtataka kung bakit ang tawag natin sa kambing ay kambing. Dahil ang tao po ang nag-rule. Ang tao po ang nagbigay ng pangalan sa mga yan. No? Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, lahat ng nakikita nyo ay inyo. Bibigyan ko kayo ng laya, pwede nyong kainin. No? Maliban. Ayan. Maliban. Sunod pa lang sa creation, mga kapatid, meron na pong kinuha ang Diyos na tinatawag na God's portion. May portion na kaagad ang Diyos. Maliban doon sa punong kahoy na nagbibigay ng karunungan tungkol sa mabuti at masama. You see? Sa creation pa lang, mga kapatid. And today, hindi ko sa inyo kayang i-deliver lahat, ang lahat po ng example kung paanong ang tithes po ay binibigay sa tao. Na kung ito'y paanong naging para sa Diyos. Doon pa lang makikita natin, mga kapatid, lahat po yan. Merong portion ng Diyos. Sa hayop, pag nagkatay ka ng hayop, ng manok, ano ang portion ng Diyos dyan? Paa, Sister Jack, paa sa kanya. No. Dugo, mga kapatid. Kaya kung may iba po dito, nagpapasimple-simple pang kumain ka ng dugo, huwag mong kainin yan. Para sa Diyos siya. Amen? Patigisin po natin ang dugo. Tanggalin po natin ang dugo. Dahil yan po ay forbidden. Eaten blood is forbidden. Why? Why? For the flesh is in the blood. For the life of the flesh is in the blood. Oras na kainin mo ang dugo, sa harapan po ng ating pong Panginoon,
pinapatay na po natin ang buhay. So that's why ang dugo ay hindi po yan pinapakain sa atin ng Diyos. So makikita natin mga kapatid. Sabi nga sa number, ano naman ang sa Diyos doon? Ha? 1, 2. Pag nagsimula ka ng bilang, saan magsisimula? Number 1. Magtatapos sa 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ang sabi ng Diyos, I am the first and I am the last. I am the beginning and the ending. So sa number, ano po ang para sa Diyos? Number 1 at saka 0. So ang 2 ba at saka 9 ay malaki? Hindi na sila nakikinig. Malaki. Yun po ang para sa atin. Amen? Yun po ang para sa atin. Kaya nung binubulay ko mga kapatid pong ating lesson, sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon, Sister Beth, napakatapat niya sa atin. Kasi, 10 lang nga sa kanya eh. Sa atin ng 90, Brother Jess. Yung 90 mo na yun, doon lang ibili ng kung ano-ano. Ibayan ng bills, lahat-lahat sa 90. Pero ang 10, na ay para sa Diyos. Kaya nga, marami nga nagsasabi mga kapatid na ang tao daw, kapag ka malaki ang income neto, yan daw ay hirap nang magbigay si Sister LG ng kanyang tithes. Ewan ko lang sa inyo mga kapatid. Bato-bato lang ha. Kapag ka kumikita ka nga naman ng milyon, milyon na. Magkano na ang sa Diyos doon? 100,000. Kaya pa bang ibigay? Kaya pa? So ganun mga kapatid. No? Mahahamon po tayo. Tandaan po natin mga kapatid, tithes belongs to God. It is belongs to God. Amen. Huwag po natin i-outgive ang ating pong Panginoong Jesus. Amen? Gusto niyo i-bless tayo ng ating Diyos? Amen. Ibigay po natin ang para sa Diyos. Amen. Praise God. Above and beyond the call of tithing. Ngayong umaga mga kapatid, ating namang pag-uusapan po mga kapatid, ang ating pong faith promise. A tithes may be considered as a debt or utang. Kasi hindi mo nga ito pwedeng kunin kasi para sa Diyos yan. Di po ba? And I hope and pray na wala po dito sa Hillsview na gumagawa pa ng ganyan. No? Maaring ang iba sa atin mga kapatid, hindi po tayo pretty much aware sa tinatawag na tithes. No? Minsan kasi may tao na magbibigay sa Panginoon kung ano lang ang gusto. Di ba? Meron ganun eh. Meron po akong isang, I will not mention the name, mga kapatid. Pag nagbigay po siya, ibigay lang para sa Lord. So syempre, alam ko naman ang kanyang pumasok. So ano to? Di ba? Sacrificial. Kasi ang tithes mga kapatid, tenths po yun. It is a tenth of one's income. So ika-10 bahagi. Ay wala pa sa 10 bahagi yung kanyang binibigay. So I don't know kung yun ay sacrificial, yun ay offering. Amen. So iba-iba po yun mga kapatid. Sa atin po mga kapatid na pagbibigay, sabi ko nga, napakapalad po natin mga kapatid. Kasi sa Old Testament time, napakarami pong uri ng offering doon. Meron tinatawag na head offering, meron tinatawag na wave offering. Amen. Sobrang napakarami po mga kapatid sa Old Testament time. Sabi nga, the Old Testament time, the tribes of Israel made a various sacrifices to God as a form of worshipful praise. Drink offering, head offering, wave offering, and all intended to great love for the Jehovah. So napakarami mga kapatid. Yan ba ay nagagawa natin lahat? Na nag-aalay po sila mga kapatid ng mga, sa unang panahon, di ba? Naabutan pa namin yan dati sa old faith po namin. Na nag-o-offer mga kapatid, no? Susunugin ng iba para maging mabangong halimuyak sa ating pong Panginoon. Tayo, ginagawa pa ba natin yan?
Yung ganong klaseng form of giving? I don't think so. Wala na po mga kapatid. Ang nakikita ko na lang tithes. Yan, may offering na mangilan-ngilan. May buti na lang, may faith promise na po tayo mga kapatid. Pero sa iba, sobra pong napakarami ang giving. Gusto niyo bang pag-usapan yun? Yung iba, namumulagat na ang mga mata. Amen? Yes! Kasi mga kapatid, nasanay po ako mga kapatid na ang giving po natin ay nandoon yan. Tithes, offering, faith promise, SOR, handful of rice, napakarami po. Mga kapatid, sacrificial giving. So, sobrang napakarami. Pero ang tanong, alin lang ba dyan ang nabibigay natin? Di po ba? No? So, I hope and pray na tayo po'y turuan ng atin pong Panginoong Jesucristo. So, ang tithes po ay para sa Diyos. At ang sabi nga, we cannot own it from God. Kailangan po ibigay po natin sa atin pong Panginoon. But offering are the contribution which we want to give as an expression of our love and appreciation for what God has given us. Ang offering naman, mga kapatid, ito po yung form of giving na kung saan i-appreciate mo ang Diyos base sa ginawa sa iyong buhay. Kaya yung iba, Sister Beth, kung titingnan po natin, ang iba talaga, mas malaki pa ang kanila pong offering kumpara sa tithes. May iba pong gumagawang ganyan. No? Kasi ganun siya kalaki. Ganun siya kaano ang kanyang puso na ma-appreciate niya ang ginawa ng Diyos. Amen? Amen. Iba, hindi nang nakakakibo. Parang, ayaw. Gusto niyo ba ang ating lesson? Amen. Alam niyo mga kapatid, nung nasa Hong Kong po ako, pag-giving mga kapatid, alive na alive ang Hong Kong Church. Buhay na buhay. Pag faith promise mga kapatid, sabi ko sa inyo, nagkagandahan ang mga saints. Katulad din ng Hills View ngayon. Amen. Amen? Nagkagandahan sila mga, bakit excited? Dapat pag-usapang giving mga kapatid, ang number one excited tayo. Amen. Huwag yung para tayong na-hold up. Diba? Ito na naman ito, mga hold up na naman ito eh. Hindi tayo dito mga hold up. Dahil ang ating pong Panginoon, siya po ay hari ng mga hari. Siya po ang pinagmumulan lahat ng bagay. Right. Amen. Di ba na nakaraang linggo na topic na po natin, ang lahat pong meron tayo, hindi naman yan atin. Amen. Huwag naman po natin angkinin. Akin. Hindi yan iyo. Pahiram lang. We are just a steward of God. Amen. Katiwala. Sabihin mo nga sa iyong katabi, katiwala ka pala. Kapatiwala. Tingnan mo. Amen. Titigan mo siya. Katiwala lang. Katiwala. Kasi yung iba nalilimutan eh. Kaya minsan marami dito minsan mag-asawa. Di ba nauso yan sabi, pera mo, pera ko. Pera ko, pera ko. O, di ba may mga ganun linya? Ang tawa si Brother Ramin. Di ba? Pag pera mo, pera ko. Pag pera ko, pera ko. O, di ba? Akin lang ah. Pero hindi po mga kapatid. Ito'y lahat sa Panginoon, kaya hindi natin pwedeng angkinin. Amen. No? Pinagkatiwala po sa atin ang Diyos. Kaya ano ang ating gagawin bilang pinagkatiwalaan? Tayo po ngayon ay maging good steward. Maging mabuting katiwala. Amen. Para pagbalik ng ating Panginoon, pag humarap ka na Brother Jimmy sa Panginoon, magbibigay sulit tayo. At kapag mabuti ang ating ginawa, ano sasabihin sa'yo ng Diyos? Well done, thou good and faithful servant. Come and inherit my kingdom. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Paano tayo well done? Kapag ka po naging good steward tayo. Amen. Kapag ka naging good steward tayo, mawi-well done po tayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. So, ang ating pong palang offering, ito po ay expression to God. Amen. At kapag ka nagbigay po tayo mga kapatid, yan po ay nilalagak natin sa ating pong offering basket. Diba? I believe na wala naman dito po sa atin na kapag ka nagbigay, iniisip natin kung saan ginagamit yung ating binibigay. No? It's none of our business na uriratin pa po ayo. No?
Pag ibinigay mo doon, kaya nga pinagpipray yan eh. Use it for the furtherance of your kingdom. Di ba? Use it for the furtherance of your kingdom. Meron kasing isang nagbigay, no? Tithes niya daw yun, Brother Rod. Tithes niya raw. Imbis na ibigay niya po mga kapatid ang kanyang tithes, ang ginawa niya, ipinamili niya ng mga galunggong. Ilang kilong galunggong. Sa katwiran na para lahat daw ay makabahagi. Manginabang. That is wrong. That is wrong. Huwag na wag po ikaw ang mag-delegate ng tithes mo naman. No? Magbibigay ka, ito tithes ko to. Hindi, ako na lang ito bibili. Ibibili ko na lang ito ng 10 kilong bangus. Huwag, mga kapatid. Ibigay po natin, ilagak po natin. Kaya nga sabi sa atin ng Malakay 3:10, bring ye all the tithes in where? Into the storehouse. Into the storehouse. That there may be meat in mine house. So saan mo daw dadalhin? Dito. Kaya nga minsan naki-question po yung ibang nangangaral sa labas. At doon po sila naganong-ganon ng kanilang mga basket. Naki-question yun. Kami minsan, mahilig po kami magkrusado, nasa Hong Kong kami mga kapatid. Pag may lumalapit po sa amin at magbibigay ng token para sa Diyos, ayan, hiyaya po namin yan, dalhin sa iglesia. Dahil sa labas mismo, hindi po kami tumatanggap ng pera. Amen? Amen. Hindi po tayo nagpapabayad sa pangaral ng salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Praise God, hallelujah. So andun mga kapatid, nadalhin po natin sa tahanan po ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Faith promise giving a witness to the world. Sabihin nga natin, faith promise giving a witness to the world. Ang faith promise mga kapatid, ito po ay na-design para po ito ay sumuporta sa gawain po ng ating pong Panginoon. Doon sa mga lugar na kung saan hindi po nararating ng salita ng Diyos. Di ba sa atin, marami dito sa atin na nagdi-desire na magamit tayo ng Diyos, di ba? Meron dito sa atin na nagdi-desire na maging missionary. No? May nagdi-desire dito sa atin na magiging pastor. Marami mga kapatid. Actually, nabibless po ako sa United Pentecostal Church dahil sobrang napakarami po natin mga Bible schooler na saan yan patungo? Sa pioneering. Amen. Pag nag-pioneer ang mga yan mga kapatid, kailangan po nila ng support. So saan sila kukuha ng support? Through the faith promise giving. Amen. So doon po sa binibigay nating faith promise mga kapatid, marami po ang maaabot nun. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maaaring sa ibang bansa, makarating po ang ating faith promise giving. So more souls to be added into the kingdom of God. Amen. Kaya nga, kung magiging aware po tayo sa ating pong paligid, mga kapatid, dito lang sa lugar ng Naik. Lahat ba taga-Naik? Amen. Lahat taga-Naik. Amen. Di ba? Dito lang po sa lugar ng Naik, sobrang napakaraming kaluluwa. Di ba? O wag na lang tayo sa buong Naik. Sa bahay mo na lang. Sa bahay po natin. Lahat ba tayo sa ating sambahayan, mga believer? Taas ang kamay ng ang buong sambahayan ay believer. Taas ang kamay. Gusto ko lang makita. O yung ibang hindi nagtaas, ibig sabihin hindi, no? See? Andito ka. Pero ang mga pamilya mo ay wala dito. So sino aabot doon? If we're not going to move, sino po ang aabot sa kanila? No? Kung hindi po natin kayang dalhin ang mga sarili po natin sa kanila, kaya po natin dalhin ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pong faith promise giving. Amen. Amen. Marami pong kaluluwang maaabot. At huwag po tayo mag-wonder kung paano mangyayari, mga kapatid. Kanina, testimony ni Sister Beth, ang kanyang spiritual mother, mga kapatid. Although na hindi right away silang sumunod, pero sumunod. Ganun po sa witnessing, mga kapatid, sa evangelism. Hindi right away susunod yan, sineran mo. Di ba? Pero tandaan niyo, in due time, and a perfect time in the Lord, yan po ay lalapit sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Ang Word of God, mga kapatid, tandaan po natin, hindi po yan babalik na void.
Hindi po yan mga ang word of God, pag narinig po yan ng tao, di ba minsan, sino dito nakaranas mag-witness pala? Taas ang kami na nag-witness, nag-share ng word of God. Amen. Ba't ayaw tumaas ng iba? Hindi nag-witness. Yung nag-share ka ba ng word of God, taas ang kamay. Dumami-dami. No? Kapag ka nag-share po tayo ng word of God, hindi naman agad-agad yung sharean po natin. Minsan nga iba pilosopo, minsan yung iba hindi parang hindi sa'yo nakikinig, yung iba didma ka talaga. Di ba naranasan niyo yung gano'n? Ako na maraming beses mga kapatid. No? Pero hindi tayo tumitigil. Pag ako na nakahuli mga kapatid ng kaluluwa, di ko ba yung tinatantanan? At isang way ko mga kapatid, kapag ka ang kaluluwa, pumasok na sa bahay ko. Oh, listen very carefully mga kapatid. Sa ibang nagkaalangan pang mag-evangelism, lumabas. Pag may kaluluwang pumasok sa bahay mo, yan ang time na. Nasilo mo na yan. Ang clan mo na kagad. Di ba? Gusto ko yung pag pumapasok ang mga kaluluwa sa bahay namin. Lalo na pag dumarating ako galing Hong Kong mga kapatid. Ang mga tao, pag pupuntahin sa akin, mangingi ng sabon, mangingi ng toothpaste. Yan, nandyan si Inday. Ganyan sila. O dali di, sunod. Paupuin ko yan sa loob. Pero mayroon akong plano, Sister Beth, siyempre. Bigyan kita ng sabon na toothpaste, pero may kapalit. Diba? Mas matindi ang kapalit. Hindi po yan uuwi na hindi po yan napagtamna ng salita ng Diyos. Hindi yan uuwi na hindi niya alam ang John 3:3. Hindi yan uuwi na hindi niya narinig ang Acts 38. Hindi yan uuwi na hindi niya narinig ang Mark 16:16. Kailangan mapakinggan niya mga kapatid. Bakit? We are all accountable. Praise the Lord. We are all accountable. Katulad ng palagi kong sinasabi mga kapatid, meron po tayong world of influence. Yung circle of friends mo, sa'yo yan. Hindi ko naman kilala ang friends mo bro, tama ka? Wala akong kilala kahit isa. So ikaw ang mananagot doon. Oh. Paano mo silang share? Di ba? Bawat isa po sa atin, meron po tayong role na kailangan po natin witness. Ito si Brother Jess, marami itong pari-pari sa amin. Ay, may mga marami ka na palang inaanak dito. Pagsipon. Si Kuya Yain mo yung pari mo na yun. Pari, pray. Pari mo dito. Alam niyo mga kapatid, ako pag may gumaganyan sa akin, sasakyan ko yan. That is an open door. That is an open door for us. Kasi minsan ang hirap po mga kapatid mag-approach. Sino dito nakaranas ng mag-door knocking? Sa bahay? Door knocking? Ang tindi mo nun, Pastor Dom. Kasi sa door knocking, kailangan ma-overcome mo yung fear mo. Di ba minsan tayo nahiya kay Brother Jubert? Parang hindi ka gwapo. Mangatok. Pag mga gwapo magaganda, mangatok. May guts ka nga eh. Di ba? Kumatok tayo. Naranasan po namin mag-door to door, mga kapatid. Mag-door knocking para lang mag-share ng Word of God. At sa simula, kailangan po i-overcome natin ang ating fear. Meron talaga. Minsan, iba-iba naman sa yung sagot ng mga tao. Ay, hindi. Grabe talaga. Sis, magbibigay lang po kami ng trust. Meron po kami gawain niya sa ating pong clubhouse. Hindi, atuloy mo kami. Ha? Pero makulit tayo mga kapatid. Si Word of God to minsan ipilit talaga. No? Ipipilit po natin kahit ayaw. Sa pamilit-pilit, may napipilit din. Nakikinig din. Oh, hindi na minsan ang iba nag-feeling suplada-suplado, pero sa totoo lang hindi. Lalo na maglakad ka sa kalsada. Oh, di ba? Sino naglalakad na nakaganito? Ay, hindi ako naglalakad na Mr. Chat! Nakakaya-kaya! Oh, mga youth, lalo na. Maglakad. Huwag po tayo mahiya. Amen. Amen? Na nakaganito. Parang wala na akong nakikita. Oh, magbabantay ako. Ha? Kailangan maglakad tayo mga kapatid. At alam niyo ba, sa Hong Kong mga kapatid, kami po pag nangaral sa krusada, ang mga Biblia namin, very open po yan. Dahil nasa krusada ka eh. Pag nakita na kami ng mga Pilipina doon sa park.
Imbis na masasalubong mo yan, iiwas yan. O alam mo na kaagad. No? Pero syempre, ang anak ng Diyos ay persistent. Ang anak ng Diyos ay consistent. Tuloy-tuloy po kami mga kapatid. Hallelujah. Ang aming krusada doon every Sunday. Every Sunday ang aming pong krusada. Kaya nga minsan, sabi namin, ang Hong Kong daw ay training ground. At ang Philippines daw ay battleground. Ngayon, nung dumating na ako dito, ito ba ang battleground? Parang hindi naman. No? Kasi dapat dito na talaga daw ang battleground, matindi daw dito. Pero parang hindi ko na-feel mga kapatid na ako po'y umuwi. Bakit? Madalang mga kapatid ang nakikita ko po may nagkukrusada. Madalang. Dito sa may Talipapa, meron ako dyan nakikita na mangilan-ngilan na mga young people na nagkukrusada. Sabi ko, dapat ang mga taga-Hillsview ang gumagawa nito eh. No? Kung meron man dapat magkrusada, tayo po yun. Tayong mga baptized in the name of Jesus Christ, filled with the Spirit of God. Amen? Tayo po dapat mga kapatid ang nandoon sa lansangan at nagsishare ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen? Amen. Alisin po natin sa ating pong puso yung hiya. No? Minsan kasi may mga believer pang nahihiya. Kaya nga minsan na ako dito kay pastor, huwag kayong maghihiya mag-worship sa Panginoon. Dapat hindi talaga eh. Meron ba dito nahihiya mag-worship? No. Tingnan nyo. Nahihiya kayo ng lagay na yan. Oh, sabi nyo no. Meron ba dito nahihiya mag-worship? Hindi. Wala. Ha? Paano mag-worship ang mga Pentecostal? Amen. Praise God! Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Ang Pentecostal people, mga kapatid, meron po tayong kalayaan magpuri, mag-worship sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Jesus. Praise God. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, isang panahon dinala po ako na ating pong Panginoon sa New York City. Sa ating pong church doon sa United Pentecostal Church sa Manhattan, New York City. At for the very first time, doon lang po ako naka-encounter ng isang UPC church na grabe po mag-worship ang mga tao. Magmula po sa may edad hanggang sa nakakabata. Pag iyan mga kapatid mag-response mga kapatid sa awitan palang matindi po sila mga kapatid. May sayawan, may takbuhan sa loob ng dito kaya nga sabi ko kay Brother Jess minsan, hindi natin na nagagawa sa Hillsview. Hindi natin nagagawa dito mga kapatid. Ang liit-liit nitong ating pong auditorium. Auditorium ba to? Ang liit-liit nito mga kapatid, di ba natin ito kayang takbuhin? Kaya nga minsan sabi ko sa aking sarili, nung kapanahonan po namin na ako'y malakas pa mga kapatid, wala pang issue sa sarili, kaya po namin tumakbo mga kapatid. Kaya namin lukurin ang buong church namin sa Hong Kong mga kapatid. Tayo sa Hillsview, ang liit lang nito. Mag-worship. Amen. Kaya lang ang kaya natin sa Diyos. Yes, hallelujah. Di ba? Nakakalungkot po mga kapatid. So siguro it's the time for us. No? Naibigay po natin ang best natin sa ating pong Panginoon. Amen. Amen. Ibigay po natin ang best. Amen? Amen. Sa atin po sa worship leading, sa service natin mga kapatid, mag-response na po tayo. Huwag na po natin hintayin. Alam niyo ba mga kapatid, marami pong panahon. No? Marami pong panahon. Ayan mga kapatid po tayo dito mga galing din sa Hong Kong. Napakarami pong panahon na hindi po namin sinusunod ang programa ng service. Dahil kapag kumilos ang Diyos, kikilos na po siya. Kahit pag-akyat pa lang ng worship leader po natin. Amen. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kahit sa kantahan pa lang mga kapatid. Huwag po natin hahayaan na ang ating pong service ay umikot po tayo sa programa. Amen. Kailangan tayo po ay ang entertainin natin dito, ang presence po ng ating pong Panginoong Jesus. Right. Hallelujah. Amen? If you feel the Spirit of God, you can clap your hands to the Lord. Yes. If you feel the Spirit of God, you can clap your feet to the Lord. Amen?
ating pong faith promise na gagawin. Maaring ipagtatanong mo, ano naman yung faith promise, Sister Chat? Saan ko ba kukunin ang funds niyan? Kasi alam naman natin na ang ating pong tithes, ito po ay manggagaling sa ating pong income. Tama ba? Ang tithes, mga kapatid, ang faith promise, it is an unseen fund. Everybody say unseen. Answer. Ibig sabihin, hindi pa nakikita. Hindi pa nakikita. Kaya nga yan ay tinawag na faith promise. Kumbaga, pagaganahin po natin ang ating pong pananampalataya. Now, ang tanong, pag pinagana ko ang pananampalataya ko, magkano ang aking ikukumit sa Panginoon? Yan. Ikaw lang talaga yan. Depende sa faith mo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kapag ka nag-commit ka sa ating pong Panginoon ng 500, kaya bang i-provide yan ng Diyos o hindi? Sa loob ng isang buwan? Kaya. Kayang-kaya. Sobra pa. Amen? Kayang-kaya po yan i-provide po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Right. So ano lang yung gagawin? Paanda rin po natin ang ating pong faith. Amen. Amen. Unseen fund ang pagmumulan po ng ating pong faith promise. Amen? Amen. At ang iba naman mga kapatid, in the form of gifts. Maari may nagbigay sa'yo, di ba? Minsan nakakaranas tayo ng ganyan. Wala namang kaabog-abog, binigyan ka. Sino karanas dito? Amen. Na hindi ka naman nag-expect, wala namang nangyari, wala ka namang ginawa, pero binigyan ka si Sterling. Sabi niya, makaka-bless naman talaga to pastora kasi may natanggap akong 1,000, binigay ni ganito. Pero nalimutan mo, nag-faith promise ka. So yan ay ibinigay na sa iyo ng Panginoon para ilagay sa ating pong faith promise. Amen. Amen? Iba rin funds na pwedeng pagmula ng faith promise natin. Pwede po tayong gumawa ng something. Magbenta ng kung ano dyan. Para lang makaprovide po tayo ng ating pong pang faith promise. Amen? Amen. Dati noong araw, nung nandun pa rin ako sa Hong Kong mga kapatid, gumagawa po ako mga cupcakes, mga cakes, birthday cake. Ayan. So pag may kinita ako doon, ang proceed niyan ay sa aking pong faith promise giving. At ang ating pong faith promise, ito po ay commitment natin for the whole year round. Sabihin natin, whole year. Whole year po ang ating faith promise every month. Amen. So mamaya sa ating pong service, may bibigay po dyan na form para sa ating po i-fill in po natin at ilagay po natin ang amount doon base sa kung ano ang iyong pananampalataya na kayang i-provide sa iyo ng Diyos. Amen? Amen. Na kayang i-provide po sa atin po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Sabi ng Diyos, is there anything hard from me? Nothing. Nothing, mga kapatid. Everything is possible to the Lord. Lahat po ng bagay na hilingan po natin sa Diyos, ito po ay posible ibibigay po sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kami mga kapatid mag-asawa, kami po ay dating nag-a-abroad. Amen. So sa mga nag-a-abroad dito, maaaring isipin natin na parang ang hirap na. Di ba, Brother Rod? Tapos Brother Rod nag-abroad din. Yung iba hindi nakakapag-for good ang mga nasa abroad kasi nawo-worry na wala na silang malaking income. No? Pero po, God is so good. God is so good. Through the faith promise giving, pinatunayan niya po sa amin mga kapatid kung paano po siya magsusupply sa amin. Amen? Ang trabaho ko ay nasa online lamang mga kapatid. Nandun lang ako sa aming puntahanan. But we can survive. We can survive. Dahil ang Diyos po natin, He supplies all our needs according to His riches. Yun na mga kapatid, and God bless you all. I hope and pray na may maunawaan po tayo mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Maging tapat po tayo. Maging tapat po tayo mga kapatid. Huwag po nating isipin kahit kailan na ang ngalan na pagbibigay ay mabigat po sa atin. Amen. Dapat lagi po tayo may bukal na puso. Amen. Naalala niyo yung isang farmer? Isa pang kwento mga kapatid. Ang isa pong farmer mga kapatid, kapag ka po yan ay naghasi, isang sakong palay, ang balik po niyan mga kapatid ay ilan? Ilang kaban ng palay ang balik. Ganon din po sa atin pong Panginoon. Magugulat po tayo kung paanong ibabalik yan ng Diyos sa atin ang mga bagay na ibinigay po natin para po sa atin pong Panginoon.
kapag ka nagbigay ka, eto pala, kapag ka nagbigay po tayo sa lingkod ng Diyos, no? Like for example, si Pastor, bibigyan po natin siya ng love gift, no? Pag binigyan po natin siya ng love gift, ang mangyayari po mga kapatid, anuman ang blessing na natatanggap niya mula sa Panginoon, maaani din po natin. Amen? So kaya tama po ang sabi ng Book of Acts that the more you give, the more you receive. Amen. The more you give, the more you receive. So para marami po tayong matanggap, ang kailangan daw po natin gawin ay tayo po ay magbigay. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay magbigay muli